Yun ang ating kiniklaim. Yun ang nagpapawala ng takot sa ating puso. Ang huling nais ko pong sabihin, accept your past without regrets. Handle your present with confidence and face your future without fear. Sana po sa ating paglakad, sa ating pang-araw-araw na pumumuhay, wala tayong dapat ikatakot sa ating mga sarili. Kanino, kahit saan, ang lagi po nating iisipin, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, ang siyang mag-aalis ng ating mga takot, at ang kanyang pinangakong buhay na walang hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay, ay ating makakamit ang buhay na walang hanggan. Magandang umaga po. Salamat. Salamat po ulit. At sa ating pong pagpapatuloy ay ihanda natin ang ating mga sarili sa pagpanggap ng dulang ng ating Panginoon at ating pong isama sa ating mga panalangin ang mga kapatid natin na may sakit, may mga suliranin sa buhay, at sama-sama po natin tingin ang ating pagkawala ng takot sa mundo ito. Buksan po natin ang ating mga himnaryo sa nagbibilang 289. At tayo po ay gaganap ng ating pagtanggap sa dulang ng ating Panginoon. 289. The Breaking of Bread. Dear Lord, we break the bread. Okay, ready? Sing. Dear Lord, we break the bread in memory of the great sacrifice on Calvary.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay dumako na sa sentro ng ating pananambahan na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Uli natin sa riwayat ni sinabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 23 hanggang 29, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing sa pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino man kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po lahat ay nalangin. O Diyos, na lubhang makapangyarihan sa lahat. Sa tagpong ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay kalakasan na aming taglay. At muli ay niloob mo ang isang pribilehiyo na alalahanin namin ang kamatayan ng iyong anak na si aming Panginoon Kristo. Panginoon Diyos, hawak ng iyong mga lingkod ang katas ng ubas at ang tinapay na walang libadura na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Iubin mo nawa, Panginoon Diyos, na bago namin tanggapin ang mga bagay na ito, ay maging karapat-dapat po ang bawat sa amin at pagkaloob mo ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay aming tinataas at pinagpapasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Amen.